Thank you very much, Eneo Marcelo, for that nice receiving song, In Christ Alone. So, ninitak na mga kaigsunan, ang insay sa awit, hatag ka na itong inspirasyon, na sa awit lang mga kaigsunan, hatag ka na nato o ingon nato na inagdako kayong paglaon nato o dili si Kristo lang ang mga igsunan. Happy evening everyone, magsabat. Sa kapalayan sa mga kaputan. Gracious Lord in heaven, we are very much grateful, Lord, for another opportunity that we gather together to worship and glorify your name. May your presence be upon us, O Lord, through those Holy Spirit, and help us understand your divine will. In Jesus' name I pray. Amen. So this evening, since today or this month of June, mga igsoon, the entire Philippines celebrate Independence Day. It was in June 12, no? Since 1999, pinaka-adlaw ng labay. But this date is very important, no? So I prepared a slides para na quick lang na quick move lang natin sa na inyong mabasa ko kung siya nakakutan ng PowerPoint. So the truth that sets us free, and we as human beings, this is the institution or what we call this, the only constitution that God cannot disagree or cannot violate this freedom of choice, no? Kung unsay atong gigiri ang Ginoo dili mamugos mga ikaigsunan. But there is a promise that the truth that sets us free. There is a passage there in the book of John chapter 8 verse 32. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So mahibalo daw ka sa kamatuoran o ang kamatuoran o kagawasan. So in a world full of lies bakat, no? Half-truths. So hindi ko nga white lie, half-truths. And dunay halong nga lie, it's the entire truth is being contaminated and it became lie. And deception. People are searching for many or searching for something real, no? Stable, and above all, eternal. Sa Philippine history mga kaigsunan, hindi lang sa Pilipinas lang atong hislutan, the history of freedom in the Philippines is a long journey from colonization to independence. Natay ito nga pre-colonial Philippines. Before foreign colonization, the islands were composed of independent barangays ruled and by datos, rahas, and sultans. No? Ang mga tao sa mga igsoon, according sa story, ang Philippines is Islamic, no? Islamized siya. So, ang mga chieftains sa una, itawag to sila mga igsoon na mga datos, rahas, and sultans. So, the communities enjoy self-governance and freedom in managing their affairs. Spanish colonization, gikan sa katong na-Islamize ang Philippines. That's why if you heard that kung ang usa ka Christian mahimong Islamic, ang tawag na balik Islam, muna yung term, because they thought or they believe that the first ang Philippines is Islamized, no? From Malaysia, from Malay. So, and then in 1565 to 1898, Ferdinand Magellan first raised the Philippines in 1521, and Spanish colonization formally began in 1565. Ang uban na ito nga naabot sa Limasawa Island si Magellan, at according sa mga artifacts, it was in Masao, Butuan, no? Kaya naalihan ang mga tribo. So si Magellan, tinibasay si Magellan sa Lapu-Lapu, and for over 300 years, Filipinos lived under Spanish rule
with limited political freedom. So during the time in Lapu-Lapu, Kerry Machilan, so naatoy na freedom. Now in during the Philippine Revolution, that in 1896 to 1898, the desire for freedom led to the Philippine Revolution against Spain. So gusto yun ang tao, that is our desire to have freedom. So that's why during the time na itong kikiki, no? Ang flag nato sa una, kinusan ng gusto mo na kagalan-galan, kalibutan, dili na sa no? Kikiki. Unya, niabot ko na panahon na sa revolutionary sila si Andres Bonifacio, no? Pero naapo yung mga Communist Party kung sa tuwa pa karong panahon. So, national heroes such as Jose Rizal inspired the movement, while Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo led the struggle for independence. And Rizal is through education, while si Andres Bonifacio kanang sundan, no? Tinipasa yung isa. And during sa Declaration of Independence, so kalos ano nagsulod na ang Philippines na hindi yung state or republic in June 12, 1898. It was in 1898 in Kawit, Emilio Aguinaldo proclaimed Philippine independence from Spain, and it was the 150th anniversary celebration there. No? So aking na nagtambong buko na kanang celebration o dinan mismo nakapirma po kuya gamay sa lamay na nalagpog niya sa Kawit, Cavite, no? Celebration as the 120th anniversary. So the date is now celebrated as Philippine Independence Day in the entire nation sa katong June 12. Now American period 1898 to 1946. And after the Spanish-American War, nakaanay na ito po sa history na ang Amerikano o ang mga Pilipino nagsinumbagay, nagpinusilay, gira. After the Spain ceded the Philippines to the United States. So, ang colonized man sa Pilipinas ang mga sa Espanyol, malatuban sa inyo ang taga sa ilong, mga kaliwat sa Espanya, no? mga taga sa ilong, mga puti, mga mistiso. Ang tawag na mga mistiso. Okay, so, pero, ibaligya, no? Negosyo mo ito ni Sigurta, ibaligya ang Philippines nga sa mga Amerikano. So, ang nagkakwarta ng Espanyol, mga dagang kayo mga mistiso na magkakwartahan dito sa Pilipinas. Now, Philippines fought for independence during the Philippine-American War. So, nakitawag yun ay nga dunay gira, no? But American rule continued for several decades. So, pwede magabi ang mga Pilipino, mga sundan ka ng lagaro ang armas, while ang mga Amerikano, mga high-powered kayo. So, surrender ang mga Pilipino. So, bali sa mga kaiso ng pinusikay, ng mga sundan ro na, mga konsilyo, mga pulahan, mga tagtaggang, ang mga kalaban sa mga Amerikano na modern na ilang armas. So, pero, ang mga guerrilla, kung nakaatong mo sa Balanghiga, mga konsinta ka mga Amerikano na ipang tuloy, ipang tigbas sa mga waray-waray. Wala yung mga waray-waray, isog kayo sa Balanghiga na ipang masakir ang mga Amerikano. Muna na ito, Balanghiga, Dale, no? Katong pagtugtog di ay sa Roman Catholic kami itong kampana, pagtugtog sa kampana, mo ito yung signal sa mga guerrilla, Brother John, na i-attacking sila sundan man. Nagpalit sila na nailungon, na ibutan dito, pero mga lagaraw, mga samurai, mga gulbayharo, pagsulod sa simbahan, pagtugtog sa kampana, ang mga Amerikano dito, ipang tigbas o danaging patay. Katong tayo, ano yung parang higa din, ipuha sa mga Amerikano. Now, Japanese occupation during World War II, Japanese occupied the Philippines. That's why natin sa Pilipinas, nakita yung lugar na mura o Japanese. No? Kanang kita mga simultihan na ito na iatake, kamaki, tungli, sudro, karsukara. Mga Espanyol pa rin sila.
mga Kawasaki kanang mga Japanese, no? Japanese. Mo lang ang ay lugar diri nga kanang murag kong Japanese ang istoryahan sama sa waray-waray. Okay, walay kay puro ang halos ang istoryahan. So, si General Douglas MacArthur, nakaiwan siya dito sa iyang during sa World War sa Japanese invasion, ay promise siya sa mga waray na I shall return. Oh, I shall return. Pila sa inyo nga, promise nga, mubalik dito sa sulat sa I shall return. Kami nagpaday na I shall return. Okay, akin si Ma'am Antia, nakapirma din dito. Nakapirma din dito sa kanang dalan. Ang iyang lubog may gamit pagpirma kaya slide man. So, mga isa, mga iksol. Sa mga waray, ang pag-ingon ni MacArthur na I shall return, ang ilang interpretation ng Asya iton. Kung Asya iton, ginaray na mauna siya, Asya iton. So, mga ito kami sa palabrinti na dito ang pronouncing nga dito rin mismo ni tamak si General Douglas MacArthur na I shall return. Now, Filipinos resisted through guerrilla movements and endured severe hardships. So, ang full independence, it was in July 1946, July 4, the United States officially recognized Philippine independence on July 4, 1946, halos kalunan sa Israel. Diba? Ang Israel, mga 2 years after na kineclare ang Philippines na usa ka republic, ang Israel, it was in 1948, no? Through David Ben-Gurion. So, establishing the Republic of the Philippines. So, freedom and democracy today, the Philippines continues to value freedom through democratic government, constitutional rights, freedom of religion, freedom of speech, and the right to vote. So, mga yan, di man lang itong bisa, review tayo ng social, kung si Kawaling, karang pag-aralan, kasi na, araling pag-aralan, ha? Hindi mo tayo, araling Pilipunan niya, arapan, okay? 1521, arrival of Magellan, 1565, beginning of Spanish rule. Actually, ang nakamakla dito kay pag-abot ni Magellan, mga 30 years lang from the arrival of Magellan, the entire Philippines became Roman Catholic, no? Imbis na dapat ang tawag is Philippine Catholic, Roman Catholic. So, and then, ikon rin ang wala lang surrender rin sa Pilipinas ang the entire Luzon na kakuan sa Philippines ay sa Spanish. Pero pag-abot diri sa dito sa Samar, si Sumoroy wala mo surrender o si Daguhoy sa Bohol. Niya diri sa Mindanao si Sultan Kudarat o si Sultan Kudarat ang wala mo surrender. Nawa mayo manang mga Islam siguro dari Islamic community sa Mindanao. So, 1896 Revolution, Philippine Revolution, dari oras, no? The Revolution of the Independence, mauna to, ganyan, no? June 12, 1898. So, dire, in 1942 to 1945, Japanese occupation. Mga to, itong pag-abot ni MacArthur na independence na. Now, a famous Filipino freedom motto is, it is better to die standing than to live on your knees. Naayon sa statement dito nga, it is better to die with a meaningful death than to live with a meaningless life. So kung mas maayo pa daw na mamatay ka na meaningful ang iyong kamatayon kaysa na tinabuhay ka na meaningless. Filipino is worth nothing. No, I am not a Filipino worth for nothing. So there it is better to die standing than to live on your knees. So often associated with the spirit of the Filipino struggle for freedom. Yan siguro kini si Sir Tata, NEJ po siguro ka kung gira sa kalapagan nga ang mga commander sa MP nakadula na ito o sis dito, daghan kayong patay dito ng mga MP kay ang
ang leader man ito si Silvestre, hindi ko basta natagawa leader of Balo, si Isaiah Silvestre. So, niabot ang isa revolution in 1986, only daghan kayong kini masa man ni si Mamantia, no? Masa rin. Masa ito, masa sa kanang mga MPA. Actually, na tayo, kay ang papa ni Muhammad ang mayor sa Marabusan sa una, nadunggan na ito nga gusulong man to sa MPA ang munisipyo sa Marabusan. Niya, sabi niya, ang papa ni Mamantia mo ang mayor. Kung ka mo sa iyo ko, so hila ko na sa iyo ko, Mamantia nga, hila ko 200 ka mga MPA nga isurrender sa panahon nga si Papa ni Antia magpa-mayor ng eleksyon. So, na ang isang revolution. And then, ang impeachment trial ni Juan, during that time, nahimamag nila ito mismo si Atty. Fortun o atong mga senador. Because during that time, sa impeachment trial ni Iraq, nakasunod din dito sa gawas sa kabila na nanggawas ang mga senador, napasuta si Biason, sila Shahani Ramos, mga senador sa unang panahon. Mga karaan at sila patay ng iban. So Jesus speaks powerful words. You shall know the truth, and the truth shall make you free. So, kung sa daw, mahibalo ka sa kamaturan o ang kamaturan, maghatag nimo og kagawasan. This verse is not only about knowledge, but about transformation. The truth is not just an idea, it is a person. It's not a person. Jesus Christ Himself. Now, ang oras ko lang. The dead for truth. Many are in bondage today, bondage to sin. Mas masaya naman kung basa kayo nakabutang mo sa PowerPoint. So, bondage to fear, anxiety, and guilt. Bondage to false beliefs and human traditions. Lies is enslaved. The devil is a liar. So kaya kung kita mamakata, kitsa itong tatay Jesus. Ingon si Jesus sa mga Pharisee, kamo, gikan sa iyong amahan nga mong yawa. Siya bakakon. O ining pamakat niya, tinisunod sa iyong kinaiya. Kaya siya bakakon o amahan sa mga bakat. So the devil is called the father of lies. So malang ako na nasubi sa 8:44. Sa Jan. So naay nagway doon sa may labi na kung nakaantipara ka. Nakaantipara man na sa wala ka na nakaantipara. Kung itakilin din na itong nagway Mang Abs, kung makakilin ka, ang tawag ka na lahir. Lahir ka. So wala kayong tao sa kalibutan na di mamakat. Amot kung muto ba ka na Jim. Kaya kita mamakat kita, no? Tingali ako na siguro ang mamakat. Pero natin, without truth, people wander in darkness. Just as Israel often strayed without God's word. Number 2, the source of truth. Remember, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John 14:16. Truth is not merely a doctrine or philosophy. It is found in Christ. Pag mag-isod na kamaturan, kanang ito sa Senado, bago sila mo kanang mga testigos na ay Bible nga i-plaster niya ang kamot, tuong kamot sa mga testigos mo ikaw na I will tell the truth, nothing but the truth. Pero ang mahita mo ay magsigil pamakat dito sa Senado. Now, but remember, it is found in Christ. So God's word is truth. Si Jesus is truth, and God's word is truth. According sa 17 verse 50 sa John, that is the Lord's Prayer. When Jesus said, sanctify them in your truth. Thy word is truth. Mga kaigsunan. So we can only be sanctified by truth, which is through the word of God, which is truth. Another, ang ikatulog, remember, Jesus is the truth, and then the word of God is the truth, and ikatulo, the Holy Spirit, the Spirit of truth, no? Guiding us into freedom. Now the power of truth
freedom from sin. Jesus' death and resurrection bring forgiveness and new life. We are no longer slaves to sin, but children of God, mga igsoon. So praise the Lord. Kaya kita, bisag magkasasala ka, kita ka nang sa ano kita, no? Wa man kayo siguro yung naginhawa, James, wa siguro yung naginhawa na dili sa tan, kaya nitras na buhi pa ta, naginhawa mo kita. Mga itong life, kamalitaron evil, we are all evil. But freedom from fear and guilt, the truth of God's love gives us peace and confidence. Freedom to live rightly. The truth does not only set us free from something, but also sets us free to live in obedience, service, and hope. Number 4, our response to truth, believe it. So, kung saan itong response sa kamaturan? Sa Virgin, kung saan itong response? Ang response is accept Jesus as Savior and Lord. Siguro, mga hilasan na mamati ba, ano nga, pero paksipon man kung karaan naman mga adventista. No? Sa una, baga pa akong buhok, karong puti na. Karoon, yun yung kung ikaw baka na accept Jesus as Lord, live it, believe it, live it. Let truth shape our choices, space, and lifestyle. Share it. A world in bondage needs the freeing message of the gospel. So una to, live it, believe it, share it. Mga iso. Na illustration. Think of a person imprisoned in darkness for years. If someone opens the door and brings light, freedom becomes possible. Ako ka na priso ka, isa to'y ako'y na istorya ng amigo na ang iya din papa na priso for 20 years. Ulitaw pa, na priso siya. O niya nakagawas, o naminyo, o naanak, o karon pastor na siya. Tapi magkapayo kay priso, kuya, ang papa no na priso for 20 years. So, kini, na priso, yan gablihan. But the prisoner must be willing to walk out. So, naaman ko yung mga priso, pero hindi mo gawas. No? Dito sa Montino pa, kami ni Mrs. Kay namin si Mamimir Magagaw, ano sa choir. Mga 3 times ko na priso sa National Bilibid Prison, pero kada one day lang, Sabado lang, kada Sabado. Dito yung mismo sa, nakasulod ni sa Bitay, ito kang ibitayan ni, iprisuhan ni, sa death room ang konserta, dito ang kondom, ito si Leo Sigaray. So nakasulod dito sa death chamber. O niya, na ay mga napriso, na may katong simbahan ito. Ang simbahan na dito, na sa maximum security, sa minimum, o sa medium, ang minimum katong wala na mga nasa bukang liwayway. Kanang nag-garden na sila, kanang nakalaya na sila, pero di sila po rin silang sa ilang lugar, kaya palimasdan sila, patron sila. So dito din sila sa Muntinlupa. And then sa maximum, sa medium, katong iprisuhan ni, na-apriso si Rubin Palilia o mga unong katuig. And then dito sa maximum security, ang church pastor nato dito si Pastor Buntilaw. So naibay ko ng mga speaker dito. Ang simbahan, mas dako pa rin, kaya mga 300 mga members. No, kita, mo simba ka buntag, kahapon, hindi naman maabot o 200. Pero ang dito sa maximum security, kung unsa sila attendance sa buntag, hanggang sa pagkahapon, perfect yun. No? Wala kay matulog silang simba kay simba sila. Pero sumara pa nila yun sila, Pastor, dili na may ganahan ng gawas. Ano man, kaya kung gawas may, mangita pa may itong trabaho para ipalit ng bugas, ang magkapal na ipalit ng bugas sa unya, mag-liso yung pangita dito. Dili, libre naman. No? Libre na bugas, libre na kanang balay, o sila bayan sa Arkinas balay. Unya, libre po.
guard, naikuan niya sila. So, lubos po to sila na secure na sila dito. Pero natin mga kaigsunan, bisan kung sa daig ka piniriso, bisan kung sa lugar ka, bisan kung sa karisod sa gawas, ang tao gusto niyo na naay freedom, no? So nagdepende sa prisoner kung magawas siya. So the gospel is that open door. Abri na, naabrihan ka. Kita ka lang na priso ka sa pagpagkasala. Siguro ang uban sa tuan na priso sa sige panigarilyo. Ang uban sa tuan na priso sa sige inom o kape o ko. Ang uban sa tuan na priso sa sige kaon o mga bagbag o kulalo. Pero lagi rin, the gospel is that open door. Christ has already unlocked the change. The question is, will we step into His truth? The truth of Jesus Christ offers real freedom. Not temporary relief, but eternal liberty, mga igsoon. So true freedom is not doing whatever we want, but being who God created us to be. Saman. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So it is by knowing God, by knowing God aright, by reflecting His character, our goal is to be like Christ in character. And that is our prayer. Kami, ako na ito kami mga exhort, that the Holy Spirit will transform us into the likeness of Jesus Christ, and we believe ang total na kamaturan, kalayaan, kagawasan, ang anak sa Diyos na mga Ginoo Kristo, maura yun ang maghatag na ito total freedom, kagawasan natin. So, may the Lord will continue to bless each one of us as we continue serving Him and reading His Holy Word. God bless everyone. This is my prayer. Yung number 119, the coming King is
Ato'y nalimutan ng pangkutan. Ginoong Diyos, salamat kayo, Amahan, sa mensahe ni Kapitino. Katong kaamahan ng mensahe, among mabalod sa among pagmamauli o Diyos, na mas kayo, Amahan, mas malingkod pa ang pagtuo, pagsalig sa iyong mga pagbalik. Katong mensahe o Diyos, mahimo na mong gabayan sa kami. Nag-alagad na kinabuhi ni manalo na kalibutan. Mahimo katong ang adlaw inspiration sa awang mga usahan. Hindi kagiling amahan sa katong mauli sa pagkakadiyang pinikanan. Kaya ang kanimo, kaiwan kami ang Diyos, kakalagman inspirasya na makapot ang safety o sa pagkasulagyan mga tulog, pagkakuruban ka na mo, makamata kami sa iyo sa voluntad. Salamat kay Iyo na ikaw ang tugos sa pagkampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.